Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Last week, ang journal prompt natin ay, anong kaibahan ang naggagawa sa aking buhay ng kaalaman na pwede akong maging tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo? So itong linggo, mag-uusap tayo tungkol sa 1 Corinthians. Yung Corinthians ay ang mga tao na nakatira sa Corinth, yung isang siyudad. Nung nagbisita si Paul sa Corinth, sinabi niya na masaya siya sa kanila dahil nakikita niya na maraming na-convert sa Ebanghelyo, maraming nabibinyagan, ganyan. Pero mga ilang taon pagkatapos niyan, sinulat niya itong sulat na ito, yung 1 Corinthians. At sinabi niya sa ito, yung marami naman siyang sinabi, pero yung iba na sinabi niya ay nalulungkot siya dahil nakikipagtalo sila sa isa't isa. Wala naman silang masyadong unity sa kanila or pagkakaisa. Basahin natin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10. Sabi dito, "Ngayoy ipinamamanhik ko sa inyo mga kapatid sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay at huwag manggagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol." Kaya hindi naman ibig sabihin ni Paul na kailangan lahat ng isip nila pareho, na walang kaibahan yung pag-iisip nila tungkol sa lahat. Ang pinapag-usapan niya dito ay ang Ebanghelyo, at kung sa Ebanghelyo, dapat isa lang talaga ang talagang katotohanan na sinusunod nila, isa lang ang mga ginagawa nila. Dapat may pagkakaisa sila sa Ebanghelyo. Marami naman mga scriptures na nakasabi na hindi tayo dapat makipagtalo sa isa't isa. Yung isa na gusto ko talaga ay nahahanap sa Mosiah sa Book of Mormon. So Mosiah chapter 18 verse 21. Ito sa panahon ni Alma, yung mas matanda, yung nakatanda na Alma. Sabi dito, "At sila ay inutusan niya na hindi nararapat na magkaroon ng pakikipag-alitan sa isa't isa. Sa halip sila ay tumingin sa iisang layunin na may iisang pananampalataya at iisang binyag, na ang kanilang mga puso ay magkakasama sa pagkakaisa at sa pag-ibig sa isa't isa." Kaya nakikita natin din dito na kailangan may pagkakaisa, lalo sa mga miyembro ng simbahan, pero ganoon din sa lahat ng mga tao. Kaya siyempre pwede tayong magkaroon ng ibang isip tungkol sa mga bagay sa mundo. Halimbawa, yung ibang mga tao may ibang hilig, yung mga ibang ganyan. Wala naman problema dyan. Pero sa mga ganyan na may kaibahan dyan, hindi din dapat magtatalo-talo tayo. Dapat maging mabait tayo. Dapat maging mga peacemaker tayo, kagaya ng sinasabi ni President Nelson palagi. So habang sinisikapan natin maging mag-isa, na magkaroon ng pagkakaisa, kailangan tulungan natin ang isa't isa. Si Sister Sharon Eubank, meron siyang sinabi noong isang conference tungkol sa rowing, yung ginagawa sa Olympics na rowing, pero magamit din sa buhay natin. Ito yung parang parable niya. Sinabi ni Sister Eubank, "Rowers must rein in their fierce independence and at the same time hold true to their individual capabilities. Races are not won by clones. Good crews are good blends. Someone to lead the charge, someone to hold something in reserve, someone to fight the fight, someone to make peace. No rower is more valuable than another. All are assets to the boat. But if they are to row well together, each must adjust to the needs and capabilities of the others. The shorter armed person reaching a little farther, the longer armed person pulling in just a bit. Differences can be turned to advantage instead of disadvantage." Kaya ng sinasabi ni Sister Eubank, lahat ng mga tao magkakaiba. May mga iba na mas malakas sa isang bagay, yung iba mas malakas sa ibang bagay naman.
Pero lahat tayo magkakapagtulong tayo sa isa't isa. Kaya yan ang journal prompt natin. Ang journal prompt natin ay, sino ang isang taong kailangan ko ng higit na pagkakaisa? Ano ang pwede kong gawin upang madagdagan ang pagkakaisa? Ang mga miyembro ng simbahan sa Corinth ay kuminsan sinusubukan nilang gamitin ang karunungan ng mundo para sagutin ang mga tanong nila. Siyempre, ganoon din naman tayo ngayon. Minsan ganyan naman tayo, yung pagtitiwala natin ay nasa mundo or ang mga science, ganyan, kaysa sa Diyos. Siyempre, kailangan naman magkaroon tayo ng kaalaman sa mundo ng mga bagay. Halimbawa, kailangan mag-aral tayo sa paaralan. Dapat alam naman natin ang mga yung math, yung pagsasalita, yung lahat na yan. Kailangan naman natin malaman ng tungkol sa mga bagay na yan. Pero hindi naman dapat na hayaan natin na ang ganyan na kaalaman ay magiging mas mahalaga pa kaysa sa kaalaman tungkol sa Ebanghelyo. Basahin natin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 25. Sabi dito, sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas kaysa mga tao. Kaya kahit gaano katalino tayo, mas matalino pa ang Diyos. Kaya kahit anong iniisip natin na mas alam natin ang isang bagay tungkol or kaysa sa Diyos, hindi naman yan tama. Kailangan maging mapagpakumbaba tayo. At aminin natin na mas matalino ang Diyos sa atin. Mas alam niya kung anong mangyayari sa buhay natin. Mas alam niya kung ano ang maganda para sa buhay natin. Kaya palagi natin sundin ang kaalaman ng Diyos. Ang isang malaking problema sa kaalaman ng mundo ay na nagbabago palagi. Hindi naman palagi tama ang mga sinasabi dyan. Lalo yung halimbawa ngayon ay tungkol sa COVID-19. Yung sa COVID-19, maraming beses nagbago ang sinasabi ng mga scientist dahil hindi naman nila alam ang lahat. Siyempre, natututo sila, ginagawa nila ang lahat ng kaya nila para sabihin sa atin ang mga tamang bagay na dapat gawin. Pero, meron din mga ibang tao na nagsasabi ng parang baliktad dyan sa sinasabi ng iba. Kaya nag-aaway sila, nagkaroon ng maraming problema, at mas marami talagang namatay kaysa dapat sana kung alam lang nila ang talagang tama tungkol sa COVID-19. Pero kung isipin natin, yung sa simbahan, ang mga pinuno ng simbahan, nagpakita sila ng halimbawa sa atin na silang lahat ay nagpa-vaccinate. Silang lahat din ay nag-social distancing kahit sa mga general conference. Hindi naman pinayagan na pumunta doon sa conference center, ganyan, yung mga speakers lang, kahit sila naka-mask pag hindi sila nagsasalita. Kaya sinunod nila talaga ang mga bagay na alam nila na tama. Pero ganoon din, hindi lang yung ganyan na yung vaccination, yung mask, yung social distancing, ganyan. Pero nagsabi din sila sa atin na kailangan na isipin natin ang mga tao mismo, na wag nating na gamitin ang COVID-19 para lang na hindi tayo mag-usap sa mga tao or na makipagtalo tayo sa mga tao na hindi naman yung paniniwala nila hindi naman sang-ayon sa paniniwala natin. Sinabihan tayo talaga na dapat magmahalan pa rin tayo. Dapat kahit mahirap kuminsan na natatakot tayo na tungkol sa COVID-19 na baka mahawaan tayo, ganyan, dapat pa rin mag-check up tayo, mag-minister tayo sa mga tao sa ward natin, sa pamilya natin, sa neighborhood natin. Kaya ang ginawa nila, yan ang pinakamaganda dahil yan ang galing sa Diyos. Kaya yan ay isang halimbawa lang na maganda talaga, na ginamit talaga ang kaalaman ng Diyos kaysa sa kaalaman ng mundo. Kaya palagi dapat magtiwala tayo mas lalo sa Diyos kaysa sa tao. Nadama ng karamihan ng mga tao sa Corinth na katanggap-tanggap ang sexual na immoralidad
at ng kanilang mga katawan ay ginawa una sa lahat para sa kasiyahan. Siyempre, ganun din ngayon sa mundo natin. Itong Corinth, mga Corinthians, parang medyo pareho naman ang panahon nila, ang lugar nila sa buong mundo sa panahon natin. Marami talaga sa mundo ngayon na iniisip nila na ang dahilan kung bakit may katawan tayo ay para lang sa kasiyahan. Kahit anong gusto natin gawin sa katawan natin, pwede. Yung mga sexual na immoralidad, walang problema, ganyan-ganyan. Yan yung iniisip nila. Siyempre, bilang mga miyembro ng simbahan, alam natin na hindi yan totoo. Alam natin na ang mga katawan natin ay bahagi ng mga plano ng Diyos, yung plan of salvation. Binigay naman ito sa atin para maranasan natin ang buhay dito sa lupa. Kaya basahin natin ang 1 Corinthians chapter 6 verses 19 hanggang 20 para malaman kung anong sabi ni Paul tungkol dito. Sige, sabi niya, "O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos." Kaya sabi ni Paul na hindi talaga sa atin ang katawan natin. Siyempre, iniisip ng mundo na, sige, sarili kong katawan ito. Pwede kong gawin kahit anong gusto kong gawin nito. Yan naman ang sinasabi ng mga tao na gusto yung abortion. Sinasabi nila na pro-choice sila, na gusto nila na mapili nila ang gagawin nila sa sarili nilang katawan. Hindi nila alam na hindi naman sa kanila ang katawan na yan. Siyempre, hindi naman yan sa katawan or hindi yung katawan nila ay hindi naman sa iba, pero sa Diyos. Kaya kailangan talaga isipin natin yan palagi. So bakit hindi naman sa atin ang katawan natin? Bakit sa Diyos naman ang mga katawan natin? Una, binigay sa atin ng ating Ama sa langit ang mga katawan na ito sa una. Para pumunta tayo dito sa mundo, para matuto tayo, para maging katulad niya. Pangalawa, ang mga katawan natin sana ay mawawala kung hindi ginawa ni Jesucristo ang pagbabayad sala niya at ang resurrection niya. Kung hindi niya ginawa yan, pagkatapos ng buhay na ito, ang mga katawan natin babalik sa lupa, wala na. Hindi na natin makuha. Magiging espiritu lang tayo. Pero dahil sa resurrection ni Jesucristo, makukuha natin ulit ang katawan natin at hindi lang yan, pero magiging maluwalhati na ang katawan natin, magiging perpekto na. Kaya mas lalo magkaroon tayo ng magandang katawan. Kaya dahil dyan, talagang hindi na sa atin yan. Binili na talaga sa atin dahil sa mga ginawa ni Heavenly Father, ni Jesus Christ para sa atin. Kaya tayo, hindi naman tayo mayari ng mga katawan natin, pero mga steward tayo or tagapagmahala tayo ng mga katawan. Dapat mag-take care tayo sa katawan, dapat mag-ingat tayo sa mga katawan natin, pero isipin natin palagi na kailangan natin gawin ang mga kagustuhan ng Diyos sa katawan natin, hindi lang ang sarili natin kagustuhan. Kaya sana isipin natin yan palagi, isipin natin ang kagustuhan ng Diyos dahil yan ang paraan para maging katulad ng Diyos tayo. Kung gagawin natin yan, makabalik tayo sa Kanya at magiging masaya tayo. Itong iniwan ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Sige, ang susunod na lesson ay 1 Corinthians chapters 8 hanggang 13. Salamat sa panonood.